Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back to our midweek service. Wala po tayo last week. Pero sa awa ng Panginoon ay magaling na tayo at malakas. So, nagbabalik po tayo. Kumusta po kayo ngayong linggo? Medyo maulan po ngayon and I know na meron po tayo mga kababayan na binabagyo, literally. Mamaya po ay mananalangin tayo para po sa kanila, pero kumusta po kayo? Ayan, mag-comment po kayo para malaman namin. Ayan, una po sa lahat, nandito na si Ninette Carpio. Magandang gabi po sa inyo. Nandito din si Tita Mar, si Ate She, Tita Helen, Tita Levy, si Tita Mameng, Tita Edith, Tita Babes, Tita Alma, Pastor Edwin Patawig, Teacher Pete. Ayan, dito na din si Mother. And si Tita Mabel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nandyan na po kayo, mag-comment lang po kayo. Nandito na din po si Bishop. Ayan, and si Tita Selena. Hi Ate She. Ayan, mabuti na po ako. May konting ubo lang pero okay na po. Ayan, makakapagturo na tayo uli. Praise God. Sige po, kumusta po kayo? Please let us know kung kayo po ay inuulan ngayon para mapanalangin din po namin kayo mamaya. Mag-comment lang po kayo. Sabi ni Tita Helen, malakas po ang hangin dito pas, nakaka-nervous. Nako tita, nakaka-nervous talaga yan. Pero let's pray na ligtas po tayo. Ligtas po tayong lahat. Yan. Nandito na din si Jedi Nakpil. Magandang gabi po sa inyo. And si Lori Barrera. Good evening po. Doing fine and safe daw po si Tita Maming. Praise God. Mukhang ligtas po siya doon sa... Ano ba yung lugar mo, Tita Maming? Anong tawag doon? Sa subdivision ninyo? San Francisco Homes ba yun, Tita Maming? O basta, medyo malayo-layo po si Tita Maming sa atin. We hope that you are safe and okay. Tita Lilia Coloma, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Tita Rita. Ayan. Signal number 3 daw po sa Isabela, kaya ipanalangin po natin sila. Ang problema kasi natin, hindi lang yung hangin yung ulan talaga Tatay Bing, magandang gabi po. Kahit na minsan malakas yung hangin, pag wala naman masyadong ulan, parang wala masyadong problema pero ayan, Francisco Homes, si Tita Maming. Take care po dyan, Tita Maming. Sige po. Ilan na kaya tayo? Check lang natin. We are now at 19. Praise God. Pwede na po tayo magsimula. Kung nandyan na po kayo, mag-comment lang kayo. Let us know that you are safe. Magandang gabi po sa ating lahat. Si Tita Mary, magandang gabi po sa inyo. And si Tita Guy. And Tita Nati, magandang gabi po. Si Ate Irene din po ay kasama na natin. Okay, praise God. Sige po, pwede na tayo magsimula.
Samahan niyo po ako at simulan natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin at nagpapasalamat po kami, Lord, sa pag-iingat mo sa amin ngayong araw na ito. Kahit po gaano katindi ang bagyo, hindi po nito kami mapipigilan sa pagsamba at pagpuri sa iyo at pag-aaral ng iyong salita. Kaya nawa po, Panginoon, as we study your word, as we have our fellowship tonight, please take care of us, Lord. Pinapanalangin po namin yung mga kapatid po namin na binabagyo ngayon, lalo na po, Panginoon, sa Isabela, sa Aurora, ganun din po sa Kabikulan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na napakahirap ng sitwasyon nila, lalo na po yung mga binabaha. At yung iba po sa kanila, Lord, ay natatakot ngayon para sa kanilang kaligtasan. Panginoon, you are in control of the storm and we claim, Lord, na ikaw po ang mag-iingat sa kanilang lahat. Ikaw ang magpapalakas, ikaw ang magpo-provide, Panginoon, lahat ng kanilang pangangailangan. At kami pong mga nandito, Lord, sa metro at medyo ligtas po kami. Pinapanalangin po namin sila at nag-extend din po kami ng tulong sa abot ng aming makakaya para po maging pagpapala po at maibsan po ang kanilang mga daladalahin ngayon. Nawa po, Lord, ingatan mo po sila. Please keep them healthy, Lord, throughout the night, throughout the next few days, Panginoon. Hindi po namin alam kung gaano katagal pa itong bagyo, pero kiniklaim na po namin na ngayon pa lang pinapahina mo na po ito. Because again, you are in control of that storm, Lord. Salamat po, Panginoon. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng takot at pangamba namin. At nawa po, Lord, makapag-focus kami sa inyo at sa salita mo po. Panalangin po namin ang mga kapatid namin, Lord, na nagbabiyahe pa lang pauwi. Pagpalain mo din po, Lord, lahat po ng gadget, lahat ng internet connection, pati din po yung aming mga puso, ihanda mo para sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, let's go to our praise and worship. Ano man po ating pinagdadaanan, let's believe that nothing is impossible with the Lord. He is able. God is able. He will never fail. He is almighty God. Greater than all we see. Greater than all we ask. He has done great things. Lifted up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way.
Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Kami po ay nagdiriwang. Kahit umiiyak ang langit ngayon, langit pa rin ang presensya mo, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas sa malakas sa malakas. Good evening po muli sa ating lahat. Yan. Welcome back to our midweek service. Nawala po tayo last week dahil napakatindi po ng aking ubo. Hindi ko na lang i-detalye pero masakit po siya. Masakit at matindi. And praise God po dahil magaling-galing na po tayo ngayon. Inaalalayan ko lang yan, pero mukhang okay naman na po. Kayang-kaya na natin magturo. Kaya
Nawa po kayo po ay healthy din, kayo ay ligtas. Kahit po bumabagyo ngayon, ingatan po nawa tayong lahat ng Panginoon. Okay? So simulan na po natin ang ating pag-aaral. This is part 1 ng ating pag-aaral po patungkol sa trials ng Panginoong Jesus. Hindi lang ito hanggang part 2 actually kasi mamaya i-explain ko. Pero medyo marami-rami po kasi yung mga pagdadaan ng trials ng Panginoong Jesus. At hindi lang po ito trial na pagsubok, kundi literal na trial na merong mga judge at nakaharap po ang Panginoong Jesus. So, i-explain ko naman po sa mga susunod na linggo kung bakit kailangan ganito karami yung pagdaanan ni Jesus. Bakit hindi nila pwedeng ipapako na lang siya agad? Okay, so pag-aaralan po natin yun. No? Bakit ang haba-haba pa ng proseso? Pero ito po, simulan na natin ngayong linggo. Ang ating text ay throughout the Gospels. So this week, pag-aaralan po natin yung John chapter 18. And then next week, ito pong tatlong susunod ang pag-aaralan natin. So Mark 14, Matthew 26, and Luke chapter 22. Okay? So yan po yung mga text natin for the coming weeks. Basahin nyo na po para makapag-advance reading po kayo sa ating Bible study. Okay, sige po, simulan na natin. The large group that came out to arrest Jesus was composed of both Jews and Romans. So naalala nyo po ito. Ilang linggo din natin pinag-aralan yung pagka-aresto kay Jesus. Kung bakit kailangan ganong karami yung mga tao. And kung bakit mga Hudyo at mga Romano nasabay yung umaresto sa kanya. So he would appear in front of Jewish and Roman officials about 6 times this night. Okay? Hindi, mali po pala ito. Kasi tumagal din yung kanyang mga trials na pinagdaanan ng Panginoon. So, hindi lang pala ngayong gabi. Okay? Pero more or less, 6 na beses po siyang, ano bang Tagalog ng trinay? Or judged. Ano bang Tagalog nun? Hinatulan? Hindi, ang hatol sa dulo, di ba? Ano bang Tagalog nun? Yung haharap ka sa judge? Anyway, so 6 na beses po. Una, ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. He will appear before Annas, the former high priest. And then next, kay Caiaphas, yung current high priest. Ayan, salamat po Tita Mary, nilitis. Ayan, so 6 na beses pong lilitisin ang Panginoong Jesus. And then third, he will appear before the Jewish council or yung tinatawag nating Sanhedrin. Okay? Now, kailangan po maintindihan natin that these series of religious trials were largely illegal according to Jewish law. So, ngayong gabi po, medyo i-explain ko na kung bakit siya naging illegal. Pero, sa mga next week, i-explain ko pa yung mga pinakadahilan talaga why all of these trials were illegal. Meron kasi silang nilabag ng mga batas ng mga Hudyo. So parang ironic, no? Kung sino pa yung mga religious leaders, sila pa yung may nilalabag na batas. Pero actually, hindi din siya ironic kasi yun basically yung yung pamumuhay nitong mga religious leaders na ito. Ang daming beses nilang nilalabag yung mga batas na sila mismo ang dapat magpatupad. Or dinadagdagan nila yung batas para magmukha silang banal-banalan. Alam na po natin yan pero it's just ironic na lahat ng ginawa nila kay Jesus ay illegal pala. Okay? It's important to note that the Jews lost most of their judiciary power by being a province of Rome. Lagay nyo nga po sa comments, judiciary. Judiciary. Ipagsabihin po yung kapangyarihan na maghukom, kapangyarihan na pwede naman silang maglitis. Pero for them to condemn a person to death,
kailangan po nila ng mga Romans para hatulan yon. Dahil nga yung Judea, naging province na po siya ng Rome, nawala na yung karamihan ng political power and judiciary power nitong mga Jewish leaders. So, most of the judiciary power lay in the Romans. Sila po yung may last say. Kaya nga naman, bukod dun sa 3 religious trials, meron pa pong 3 pang trial. At ito naman po ay sa harap ng mga Roman governors. Yung pang-4 po na trial was in front of Pontius Pilate. Siya po yung governor ng Judea. Now, as you all know, 3 parte po nahati yung bayan ng Israel. In the north, you have Galilee. Andun po yung Nazareth kung saan pinanganak si Jesus. In the middle, you have Samaria. Dun po karamihan ng mga Samaritano nakatira. And in the south, you have Judea. Judea, basically, yun po yung kingdom of Judah dati, nung divided kingdom po sila nung panahon ng mga hari. So, ito pong Judea, nandyan yung city of Jerusalem. Okay? So, si Pontius Pilate yung governor ng Judea. Bawat region, merong governor na inappoint ang mga Romano. So, sa Judea, sa south, ang inappoint po nila ay si Pilato. Pilate would declare Jesus as innocent kasi nga naman lahat ng paratang nila kay Jesus wala namang bearing. Kahit na balibalik ta rin ni Pilato, wala po siyang makitang kamalian ni Jesus. So, anong ginawa ni Pilato? Basically, pinasa-pasa nila si Jesus kasi naguhugas kamay sila eh. So, ginawa niya, pinasa niya si Jesus kay, number 5, Herod Antipas. Si Herod Antipas, yung governor ng Galilee, nasabi nga po natin, nandun yung town of Nazareth, kung saan pinanganak at kung saan lumaki pala ang Panginoong Jesus. So, parang courtesy po niya ito kay Herod Antipas. Kasi si Jesus was basically a citizen of Galilee. And Herod being a governor of Galilee, siya po yung inaasahan ni Pilato na humatol kay Jesus. So, nung si Jesus po ay pumunta sa harap ni Herod, Herod just wanted to see a miracle from Jesus, pero hindi po siya pinagbigyan ni Jesus. But then again, wala din siyang nakitang pagkakamali kay Kristo. So what did he do? Binalik niya si Jesus kay Pilato. So pansinin niyo po no, yung mga Romans, basically they wanted nothing to do with Jesus kasi wala naman sila nakikitang mali. Kahit na itong mga religious leaders, tinutwist po nila yung mga teaching ni Jesus at tinatawag nila si Jesus na revolutionary. Naglilid daw siya ng rebellion against Rome. Pero itong mismong mga governor, wala po silang makitang pagkakamali kay Jesus. So what did Herod do? Binalik niya si Jesus kay Pontius Pilate. So yun po yung pang-6 na trial. And despite finding nothing to convict Jesus with, wala po talagang nakitang pagkakamali si Pilato. He ultimately gave in to the pressure of the crowd and condemned Jesus to death. So, yan po yung famous na ginawa ni Pilato, anong tawag niya dito? Pinalatigo niya si Jesus para maawa yung mga Hudyo, pero hindi pa rin sila nahawa. Tapos ginawa niya, palalayain sana si Barrabas or si Jesus ba. So parang just to appease the people, meron dapat palalayain. Pero basically, wala siya nakikitang pagkakamali kay Jesus, kaya gusto niyang lumaya si Jesus. But unfortunately, ang gustong palayain ng mga Hudyo ay hindi si Jesus, kundi yung kriminal na si Barrabas. So after all of that, wala nang magawa si Pilato. Literally, naghugas kamay na po siya at sinentensyahan niya na si Jesus na mamatay sa krus. So these trials of the Messiah represented the ultimate mockery of justice. Lagay nyo nga po sa comments, justice. Can you type in the comments, justice? Hindi po talaga legit
na paglilitis ang lahat ng ito. Kasi basically, they were condemning the most innocent man in the history of the world. And they found him guilty. Paano magiging guilty yung tao na sobrang inosente? At yung kamatayan pa po niya ay kamatayan ng isang kriminal. Pero alam na po natin ito lahat ng ito ay kailangang mangyari upang bayaran ni Jesus yung upang tubusin niya ang sanlibutan mula sa ating mga kasalanan. Lahat ng ito ay parte ng plano ng Panginoon. Kahit na parang yung tao ang in control, etong mga people in power, sila yung in control, and they twisted justice. But in the end, ginamit pa rin to ng Panginoon to accomplish His purpose. So ito na po, simulan na po natin yung unang paglilitis kay Jesus. He will appear before Annas. Ayan, si Annas. Sino po ba si Annas? Mamaya po pag-aaralan natin. This week, ang ating main text is John chapter 18. So ito po, samahan niyo po ako, verse 12. Then the detachment, naalala niyo po yung Greek word for detachment? Spira, di ba? S-P-E-I-R-A, which means about 600 men. Obviously, hindi naman po talaga 600 yung dumakip kay Jesus, pero we can assume marami-rami po sila. So sabi po dito sa verse 12, then the detachment of soldiers with its commander, so meron po silang commander, hindi po ito general necessarily, pero meron silang commandant. And then the Jewish officials arrested Jesus. They bound him. Hindi lang po nila inaresto, dinakip, tinali daw po nila. Tinali nila. As if naman maglalaban tong si Jesus. Well, anyway, again, there were two main groups who arrested Jesus that night. Number one, a detachment of Roman soldiers. And number two, some of the Jewish temple guards. So yung sinabi po dyan na Jewish officials, sila po actually yung mga temple guard na, paano ba natin sila madedescribe? Sila yung mga utusan ng mga Pharisees at mga Sadducees. Sila basically yung errand boys ng mga pari. Okay? Sila yung mga temple guards. They considered him to be such a dangerous threat. Naging threat daw po si Jesus. That they bound him securely with ropes. Lagay nyo nga po sa comments, threat. They considered Jesus as a threat. Can you imagine? Si Jesus, iisang tao lang siya, pero dose-dosena kung hindi man daan-daang mga tao ang dumakip sa kanya. They considered him a threat. Ang hindi nila naiisip, kung gusto talagang maglaban ni Jesus, kahit 1,000,000 sundalo ang dalhin nila, hindi sila makakalaban kay Jesus. Kasi all of heaven's armies are under Jesus' disposal. Pwedeng-pwede niyang ipadala itong mga anghel na ito Isang anghel lang, kayang-kaya silang lupigin lahat Kung gusto talagang maglaban ni Jesus, wala silang magagawa para dakpin siya. So what they didn't realize was that they were only able to arrest Jesus because he willingly gave himself up to them. Kaya lang nila nadakip si Jesus kasi siya mismo ang sumama sa kanila. As he surrendered to his captors, Jesus was also surrendering to the Father's will and plan of salvation. So, lahat po ng ito, hinayaan ng Panginoong Jesus na mangyari sa kanya. Why? Again, parte po ito ng plano ng Ama para iligtas ang sanlibutan. Kung hindi po dadaan si Jesus dito, hindi po siya mamamatay sa krus. At kung hindi siya mamamatay sa krus, hindi po niya mababayaran ang ating mga kasalanan. Lahat po ng ito,
Kung tutuusin, no, pwede namang matay si Jesus some other way. Pero kailangang public yung kanyang kamatayan eh. Kailangang under the hands of these people, these religious leaders. Kasi kung maalala po ninyo, marami din pong mga prophecy na fino-fulfill itong mga pagdadaanan ni Jesus. So kahit parang napaka-minute na detail lang niya, napaka-insignificant na detail, hindi po natin pwedeng sabihin yun kasi lahat po ng ito play a part, meron po silang parte sa plano ng Panginoon and also sa fulfillment ng prophecies, Old Testament prophecies about the Messiah. So si Jesus, He allowed Himself to be taken away. Kayang-kaya niyang lumaban with His divine power, kayang-kaya niyang maglaban at magtatagumpay siya. Pero as we studied sa nakaraan po nating pag-aaral, pinili po niyang maging humble. Pinili niyang hindi maglaban at nagpakumbaba siya sa harap nitong mga taong umuusig sa kanya. Okay? So they bound Him na para bang siya ay delikado, and verse 13, they brought Him first to Annas. Tignan niyo po ito dinala siya muna first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. So ito po, pag-aralan natin. Sino nga ba itong si Annas? Pwede po bang ilagay niyo sa comments, Annas? Sino po itong si Annas? Ito po ba si Teacher Anas Villanueva? Hindi po. Annas. So who was Annas? After Jesus was arrested, he was immediately taken to the house of Annas for a preliminary investigation. Aba, may ganun pa, preliminary investigation. In other words, hindi po ito yung official na investigation. Annas came from a very wealthy and well-known Jewish family. Napaka-prominente po ng pamilya ni Annas. He officially served as high priest some years before and later passed on his position to his 5 sons. Isipin niyo po yung 5 anak niyang lalaki naging high priest. At yung kanyang ano bang Tagalog ng son-in-law? Ano pong Tagalog ng son-in-law? Manugang? Manugang, di ba? Yung kanyang manugang, si Caiaphas, ay naging high priest din. So, basically, naging dynasty po sila ng mga high priest. Okay? Now, hindi ko po alam kung maalala po ninyo to, pero nung nag-aral po tayo sa Old Testament, nalaman natin na yung pagiging high priest ay hindi po pala pabago-bago dapat. Na para bang presidente nagbabago every 6 years and so on. Hindi po. Supposedly, yung pagiging high priest ay lifetime appointment. Lifetime. Pag namatay lang yung high priest, dun lang po siya papalitan. So, paano nangyari na 5 anak ni Annas at yung kanyang manugang na si Caiaphas, nasabi po dito, habang buhay pa si Annas, high priest na si Caiaphas. So in other words, hindi pala natutupad yung batas ng Old Testament na dapat hanggat buhay pa yung isang high priest, hindi siya papalitan. So anong nangyari? Since the Romans preferred to be more in control of their territories at kasama sa kanilang teritoryo was Judea, they limited the power and duration of a high priest office. So, imbis na buong buhay ang pagiging high priest, once yung high priest basically ay hindi na po siya kaalyado ng Rome. Pansinin nyo, political. Hindi na siya religious office, naging political na po siya. Once yung high priest ay wala na pong silbi basically sa Rome, pinapalitan na po siya. Okay? So sabi po dito si Annas, matagal-tagal na din ang panahon nung siya ay naging high priest. Ilang taon na po. Pero such was Annas' influence, ganun na lang po yung impluensya ni Annas,
that he continued to play a major part in the Jewish deciding body. Yung kanyang opinion ay matimbang pa rin po kahit wala na siya sa kanyang posisyon bilang high priest. Isipin nyo ganun po kaimportante si Anas. You have to realize, bago nga po siya dinala sa council ng mga pare, dinala muna siya kay Anas. Kahit na technically retired na si Anas, sa kanya muna hinarap si Kristo. So it's possible that Annas was considered the real high priest by the Jewish people. Siya po yung power. Siya po yung puppet master pulling the strings behind the scenes. Siya po yung totoong may kapangyarihan. And Caiaphas was the government-approved high priest appointed by the Romans. So, sa oras na ito, si Caiaphas yung rene-recognize ng mga Romano at on paper, siya po yung high priest. Pero in principle and yung totoong power ay na kay Annas. All in all, Annas was one of the most powerful and respected Jewish authorities at the time. Can you imagine, no? Kaya nga po sa kanya muna hinarap si Jesus. Grabe naman tong si Annas. Parang ano ba? Paano ba natin siya matitignan sa panahon natin ngayon? Meron po ba tayong presidente na wala na siya sa pwesto, pero rinirespeto pa rin siya ng sambayanan? Meron pa ring dating yung kanyang salita? Naalala ko po dati, no, nung si Ramos, kasi naabutan po namin si Ramos mga bata pa po kami nun. And then nung bago-bago na yung presidente after ni Ramos. Pero we remember, at least ako naalala ko, na kahit nagpapalit na yung presidente, matunog pa rin si Ramos. Kahit nga yung mga luma nating officials dati, matunog pa rin sila kahit na technically retired na po sila at wala na sila sa pwesto. So, you could look at Annas that way. Yan, sabi ni Tita Levy, para daw po siyang High Priest Emeritus. Meron siyang honorable position, kumbaga. Pero wala na talaga siyang pwesto. Okay? So, may influence siya, sabi ni Mama. So na po, punta tayo sa verse 14. Si Caiaphas naman po, so pinag-aralan natin si Annas. Let's look at Caiaphas. Although, kung tutuusin, next week pa po natin pag-aaralan talaga si Caiaphas. Kasi yung trial ni Jesus in front of Caiaphas, and then the Sanhedrin, the council, next week pa po natin pag-aaralan yun. Pero ito po, verse 14, binigyan na tayo ng preview ni John. Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people. So, hindi ko po alam kung maalala niyo to kasi medyo matagal-tagal na po ito. But when we studied John chapter 11, nagbabadya na kasi si Jesus sa harap ng mga Jewish leaders na mukhang masasapawan niya sila. Siyempre, wala naman talagang intensyon si Jesus na kumuha ng kapangyarihan. Pero itong mga religious leaders, they were so insecure. At ganun na lang po yung pag-preserve nila ng kanilang kapangyarihan. Na-threaten po sila ni Jesus. They were threatened by Jesus. So what did they do? Nag-iisip po sila ng paraan para tanggalin si Jesus sa limelight, para kunin yung impluensya at kapangyarihan daw ni Jesus. So nag-iisip po sila, nag-meeting sila, nag-iisip sila, ano kayang pwede natin gawin? Now, nandun po si Caiaphas sa meeting na yon. Malamang kasi siya yung high priest. At matimbang yung kanyang sasabihin. Pero ang hindi niya alam ay actually, he will foretell Jesus' actual death nung nag-suggest po siya na ipapatay nila si Jesus. Nung John 11 pa lang, hindi naman nila recognize na si Jesus ang Messiah.
Hindi nila alam na lahat po ng ito ay parte ng plano ng Panginoon para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. And all of this was foretold in the Old Testament. All of this was prophesied. Hindi naman nila recognize pa nung John 11. So si Caiaphas, inisip lang niya na si Jesus ay just another influential person. At sabi niya sa kanila, mas matimbang yung kapakanan ng marami, karamihan, kaysa sa isa. So ang suggestion ni Caiaphas sa kanila, ipapatay na lang si Jesus. Yung kamatayan daw po ni Jesus was a small price to pay to preserve the status quo in Israel. Para ma-preserve yung kanilang power, ipapatay na lang si Jesus at ginagawa nila to para sa kapakanan ng bayan ng Israel. Yun po ay words ni Caiaphas. Little did he know that it would be a foretelling. It would basically para po siyang naging foreshadowing ng mangyayari kay Jesus. Dahil ipapapatay po siya for the good of many. 'Di ba? Although yung viewpoint po ni Caiaphas was in a negative light, yung sakripisyo ni Jesus was in a positive light. Kasi literally, ganun nga po yung nangyari. Namatay yung isa para sa kapakanan ng karamihan. So dahil sa sakripisyo ng isang tagapagligtas, naligtas po tayong lahat. At ang kabayaran ng lahat ng ating kaluluwa ay yung nag-iisang kaluluwa ng anak ng Diyos. So naging totoo yung sinabi ni Caiaphas. The good of many outweigh those of one man, at dahil sa isang tao, na-preserve yung karamihan. Amen? So, pansinin nyo po, nakikita talaga natin na kumikilos ang Panginoon behind the scenes. Kahit na itong mga tao in power, these people of authority, iniisip nila na naisahan nila si Jesus, iniisip nila na nakatali si Jesus at wala na siyang kalaban-laban, iniisip nila na nakuha nila yung kapangyarihan ni Jesus. Pero in reality, lahat po sila ay ginagamit ng Panginoon to accomplish His purpose. Lahat sila. Kahit si Judas, kahit na napakasakit nung ginawa ni Judas, sa totoo lang po, kung hindi naman siya ang nagtaksil kay Jesus, makakahanap pa rin ng ibang paraan ng Panginoon para humantong si Jesus sa puntong ito. Ang endgame pa rin nila ay mamamatay si Jesus sa krus. Yun pa rin ang endgame. Posibleng hindi si Judas yung gagamitin. Pero hindi Nagpagamit si Judas sa kaaway, kaya siya yung naging daan para mangyari ito kay Jesus. But ultimately, God is still in control. Kontrolado pa rin ng Panginoon ng lahat kahit mukhang hindi kontrolado ni Jesus dahil siya ngayon nakagapos. Believe me, God is in control. Kahit po yung pinagdadaanan natin ngayon, 'di ba? May bagyo. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Tatakot tayo. Pero kapatid, God is in control. Hindi man yun yung naiisip natin ngayon kasi mas maririnig natin yung hangin, mas nararamdaman natin yung patak ng ulan, but we have to have faith that God is in control. Kahit na parang nagkakaloko-loko na yung buong buhay natin, yung mga tao, sabihin na natin, wala namang bagyo po sa lugar ninyo, pero meron kayong pinagdadaanan ngayon. You can be persecuted. Posibleng ikaw ay inaapi ng ibang tao. Tandaan mo kapatid, God is in control. Parang ikaw, you are out of control, wala kang control sa buhay mo, pero tandaan mo, nakasama mo ang Panginoon. At hawak-hawak ng Panginoon ang buhay mo. At sabi niya sa salita niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. What more sa panahon na kailangan natin siya? Kaya manampalataya tayo kapatid. Pansinin niyo si Jesus, kahit siya po ay inuusig nitong mga tao at sa totoo lang nakakatakot to, di ba? Kasi sila po yung pinaka-ma-impluwensyang mga tao, si Anas, siya po yung puppet master. Pero si Jesus kalmado lang.
Hindi siya naglalaban. Kasi alam niya na kontrolado ng Ama niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Amen? May tanong po si Pastor Rovel. Yan. Sabi niya, hindi kaya alam na ng high priest yung mangyayari kay Jesus kasi alam niya yung scripture. Alin po doon, Pas? Kung ang sinasabi niyo po ay yung statement ni Caiaphas kanina, hindi po alam ni Caiaphas na ito po yung kahahantungan ni Jesus. Kasi sa John 11, ilang taon pa po ito bago yung nangyayari ngayon. John 11 po yung pinag-uusapan natin kanina. Yung statement po ni Caiaphas was done in passing. Sabi lang niya, simple lang naman yan eh. Ba't pa kayo nasa-stress dyan kay Jesus? Ipapatayin nyo na. Hindi naman nila alam na magiging ma-impluensya pa si Jesus sa pagdaan ng panahon. Hanggang ito na nga po, humantong na sa punto na wala na silang choice kundi i-include pati yung mga Romans. Kasi ganun na ka-impluensya si Jesus. Ganun na po siya ka-popular sa mga tao na hindi nila siya pwedeng ipapatay in secret. Yung mamatay ang isang tao para sa lahat. Ayun nga po, John 11 po yun, Pas. Matagal-tagal na pong panahon yun. Hindi po yun ngayon. Yung sinabi po ni Caiaphas ay John 11. Ito po. Ayan. So, hindi pa po nila alam na hahantong dito. Ngayon po, nasa John 18 na po tayo. So, matagal-tagal na po yung panahon na lumipas. Now, as to kung yung mga high priest po ba, syempre habang tumatagal yung ministry ni Jesus, napapansin nila, teka, parang prophecy to from the Old Testament Napag-aralan na po natin to dati, nasabi ko na din po ito. I believe na alam nila na si Jesus yung Messiah, lalo na sa puntong ito ng ministry niya. 'Di ba? 3rd year na po ng ministry ni Jesus. Tingin ko alam na nila Marami na masyadong signs. Marami na masyadong eyewitness account ng mga himala ni Jesus. At yung pinakakahindik-hindik nga po, pinaka-nakakakilabot na ginawa niya, ay yung binuhay niya si Lazarus during the Passion Week. 'Di ba? Kung kailan maraming tao sa Jerusalem, kasi nga po, Passover week po ito, nabuhay muli si Lazarus. Lumakas na naman yung ingay sa paligid ni Jesus nung time na yun. So, alam na nila na si Jesus yung Messiah. There's undeniable proof. Pero ayaw nilang aminin. Kasi nga again, hindi ito yung Messiah na iniisip nila Ang iniisip nila, political Messiah. And besides, etong Messiah na ito, si Jesus, mukhang kukunin pa yung religious power na meron sila. So, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan si Jesus. Kaya wala na po silang magawa ngayon. They included the Romans para nga po mapigilan tong si Jesus. Kasi again, sa pinag-aralan po natin kanina sa introduction, hindi po sila pwedeng mag-condemn to death ng tao. Wala na po sila ng judiciary power na yun. Ayan. So anyway, tuloy na po tayo. Talon po tayo ng verse 19. Papansin nyo po meron tayong mga nilaktawan na verses dito sa John 18. At kung mababasa nyo po sa Bible nyo, they have something to do with Peter. Gets nyo na yung mangyayari. So, Peter will deny Jesus. Pero, pag-aralan po natin yon pagkatapos netong pag-aaral natin about the trials of Jesus. Para lang po mas madaling intindihin yung sequence. Okay? Pero all this time, nandyan po si Pedro. Nakamasid. Habang nililitis si Jesus, nakamasid po si Pedro. So, hintayin nyo lang po at pag-aaralan din natin yon. Interestingly, sabi po dito sa verse 19, Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. The high priest. Pwede po bang ilagay nyo sa comments, high priest? High priest, lagay nyo sa comments.
Sino po yung high priest dito na tinatawag ni John? Look at this. Hindi si Caiaphas to. This was still Annas. Si Jesus po ay nasa balwarte pa rin, nasa tahanan pa rin ni Annas. Pero interestingly, look at that, tinawag ni John na high priest si Annas. Ano kayang ipagsabihin doon ni John? Kahit na wala na pong power, official power, si Annas, sinasabi pa rin ni John na basically, siya pa rin yung high priest. He was the head of a dynasty of high priests. Annas held much power and influence that Jesus was first brought to him before the Jewish council. So, ito pong si Annas po talaga ay ma-impluwensya. At ito na, sinimulan niya na yung paglilitis niya kay Jesus. Question niya yung kanyang mga disipulo at katuruan. Okay? Annas proceeded to question Jesus about his disciples and teachings. Now, it's important to note, although pinag-aralan na po natin to kanina, that this this was all a show, and Jesus' enemies had already made up their minds to kill him. Kahit na parang pinapadaan pa nila si Jesus sa paglilitis, sa totoo lang, no, kung totoong paglilitis po ito, pag walang ebidensya na guilty yung isang tao, anong mangyayari? 'Di ba? Pag nilitis po siya, hinarap lahat ng ebidensya, tapos walang ebidensya na nakapag-convict sa kanya, ano pong gagawin dun sa nililitis? Sige nga po, ilagay nyo sa comments yung sagot nyo. Pag walang ebidensya na tumama, pag walang nag-stick na ebidensya, anong gagawin sa nililitis? Siya ay... Ano pong sagot ninyo sa comments? Siya ay palalayain. Basically, siya ay inosente. Dahil walang ebidensya na nakapag-convict sa kanya. Yes, Teacher Pete, siya ay maaabsuelto. O doon sa puntong ito ni Jesus, wala ngang conviction na nag-stick eh. Walang valid na accusation. So palalayain nila si Jesus, no questions asked. Pero bakit humantong pa si Jesus dun sa mga Roman officials, kay Pontius Pilate, saka kay Herod Antipas, and then eventually, namatay siya sa krus? Kasi meron na silang desisyon. Tinatry lang nila sa series ng trials na ito na baka mamaya madulas si Jesus at meron siyang masabi that could convict him. Pero kahit wala pa po si Jesus sa harapan nila, meron na silang desisyon. Ito pong ginawa sa harap ni Annas wasn't an actual trial. It was an illegal trial. Sabihin nyo nga po sa comments, illegal. It was an illegal trial. Hindi po tama yung ginawa kay Jesus. Mamaya nga po, meron pang gagawing uling physical assault naman po sa kanya. Pero lahat po ng ito ay hindi naayon sa batas. Ironically, kung sino pa yung mga pari na dapat nagpapatupad ng batas, sila pa po yung nagtutwist ng batas at ng hustisya. So ito pong ginawa ni Annas was not an actual trial. It was completely different from the official meeting with the Sanhedrin. Yung mga Sanhedrin lang po, yung council of Jewish elders, sila lang po yung pwedeng magbigay ng final say. Pero again, ganun ka-impluensya si Annas eh. Ganun siya ka-impluensya. Na siya po yung gumawa ng preliminary investigation. Here, there were only a few witnesses, no jury, and no sentence. Kahit na si Annas ay matimbang yung kanyang salita, wala pa rin naman siyang final say. Kasi yung Sanhedrin pa rin po ang
makakapag-convict kay Jesus. Annas looked like he wanted to know about Jesus' doctrine. And if what he taught would pose a threat to the religious establishment. So tignan niyo po sa picture, iilan lang yung mga tao na nasa harap ni Jesus. 'Di ba? I-contrast niyo po 'yan sa mangyayari next week na buong council ng Sanhedrin. At syempre may mga iba pa pong onlookers doon, may mga marites pa pong nakikichismis doon. So mas marami po yung tao na haharapin ni Jesus next week. So ngayon, gustong questionin ni Annas, ano bang tinuturo mo, Jesus? Ano bang content ng iyong doktrina? At bakit niya tinatanong si Jesus? Hindi ba siya aware? Ang tagal nang nagtuturo ni Jesus, 3 taon na po siyang nagtuturo. Kahit na nung nandun pa lang po siya sa Galilee, at dun lang siya sa synagogue nagtuturo, wala pa po siya sa templo. Pero meron ng mga Pharisee nung panahon na yon na nakakapuna kay Jesus. Meron na pong mga religious leaders na nagsasabi na heretical daw po siya. And obviously, rene-report po nila yon sa Jerusalem, dun sa sentro na templo po nila. So, bakit tinatanong pa ni Annas si Jesus kung ano yung kanyang katuruan? Siguro, kasi again, naghanap sila ng butas. Naghanap sila ng pagkakataon na madulas itong si Jesus at meron siyang masabi that could convict him. Kasi sa puntong ito, wala po silang solid case against Jesus. Inosente talaga siya. Tignan niyo po itong reply ni Jesus sa kanya. I have spoken openly to the world. I have spoken openly. Lagay niyo nga po sa comments, openly. Ano pong Tagalog ng openly? Hayagan. I have spoken openly. Lagay niyo po sa comments, openly. Sabi ni Jesus, hindi ako nagtatago. I always taught in the synagogues or at the temple where all the Jews come together. Naririnig daw po siya ng lahat, mga Hudyo, mga Hentil, mga pare, lahat po sila nakakarinig sa katuruan ni Jesus. He taught openly. I said nothing in secret. Sabi po ni Jesus, wala po siyang sinisikreto. So Jesus' response made sense. He never kept his teachings a secret and openly taught in front of the Jews, Gentiles, and even the religious leaders. Wala siyang tagong doktrina. He had no hidden doctrine that Annas could uncover through this interrogation. So basically, walang kwenta tong ginagawa ni Annas. Gusto lang talaga niyang hulihin si Jesus. But again, this was an illegal trial. Kasi una, patago ito. According to Jewish law, lahat po ng mga official trial ay kailangan in front of a jury, in front of an audience. Kahit nasasabihin natin, itong mga kasama naman ni Annas, medyo marami-rami naman po sila, pero hindi po sila yung official na testigo. So this was all illegal. Verse 21, dagdag ni Jesus, why question me? Bakit niyo ako tinatanong? Lahat ng pwede kong sabihin, nasabi ko na ng hayagan. Tignan niyo po ito. Ask those who heard me. Ask those who heard me. Kanino binaling ni Jesus yung atensyon? Ask those who heard me. Surely they know what I said. Kahit si Jesus, kahit si Jesus alam niya that this clandestine trial was illegal. Etong patagong paglilitis na ito ay illegal. Under Jewish law, no one could be formally charged without any witnesses.
At yun ang hinihingi ni Jesus kay Anas. Huwag nyo akong tanungin. Tanungin nyo yung mga taong nakarinig sa akin. Bakit? Kasi under Jewish law, hindi ka pwedeng mag-convict ng isang tao based on his personal testimony. Una, pwede siyang magsinungaling. Pangalawa, hindi siya pwedeng magbitaw ng self-incriminating na statement. Hindi niya pwedeng i-incriminate yung sarili niya. Because that would be unfair. Baka mamaya under duress yung tao, baka mamaya binuli po siya or blinakmail siya, kaya lang niya sinasabi yun na siya ay guilty. So technically, si Jesus, hindi siya pwedeng makonvict ng sarili po niyang salita. Kailangan niya ng witnesses. Ayan, lagay niyo nga po sa comments, witness. Lagay niyo po sa comments, witness. Kailangan ni Jesus ng testigo. Under Jewish law, kailangan ng 2 or 3, mas maganda na testigo para makonvict ang isang tao of an accusation. Hindi pwede yung sarili niyang salita. Again, pwede siyang magsinungaling or pwedeng binablackmail siya kaya niya sinabi yun. Under Jewish law, kailangan ng testigo, witness. At alam ni Jesus yun. Kaya sabi niya, tanungin nyo yung mga nakarinig sa akin. Huwag nyo akong tanungin kasi alam ko na mock trial to. Kailangan ko ng testigo. Basically, ang sinasabi ni Jesus, mali itong ginagawa nyo sa akin. Dapat may testigo. Jesus wasn't being difficult or uncooperative in front of Annas. He was only asserting his legal right. Kailangan niya ng witness. At alam ni Jesus yun. Jesus may have willingly submitted to their arrest. Hindi siya naglaban, but he wanted to make it clear that every part of their condemnation was false. Again, this was an illegal trial. He was challenging Annas and his fellow priest. Basically, sinasabi ni Jesus, you say that I'm guilty? Then prove it. You say that I'm guilty? Then prove it. Magharap kayo ng testigo. At sila ang mag-testify for me or against me. Gawin nating totoong paglilitis ito. Gawin nating legit na paglilitis ito. Okay? Now, nung binatawan ni Jesus yung mga salitang yun, ano po ang next na nangyari? Okay? Verse 22. When Jesus said this, one of the officials nearby, in other words, one of the temple guards, diba? Yun po yung tawag sa mga temple guards. Officials. Temple officials. One of them slapped him in the face. Ano pong ipagsabihin ng slapped him in the face? Ano pong ipagsabihin nun? Ito, i-zoom in ko kasi baka hindi po ninyo nakikita eh. Ano daw ginawa nila kay Jesus? Sinampal. Sinampal nila si Jesus. sa atin po, sa korte natin ngayon, pwede po ba to na may bigla na lang mananampal? Kahit nga ikaw yung biktima eh. Kunyari, ang nililitis ay yung pumatay sa mahal mo sa buhay. Tapos syempre ikaw yung biktima. Kahit na ikaw, bilang naagrabyado, bigla ka na lang napukaw ng iyong damdamin, hindi mo pa rin pwedeng sampalin. Hindi ka pwedeng maglaban. Kahit nga yung magsisigaw-sigaw ka dyan, magskandalo ka, hindi mo pwedeng gawin yun. Tatanggalin ka sa korte. Tatanggalin ka sa courtroom ng judge.
Kasi there should be order in the court. There should be order. Kahit na napaka-emosyonal nung nangyayari at tama lang naman kasi pinatay yung mahal mo sa buhay, hindi ka pwedeng maging ganun. Hindi ka pwedeng magpadala sa emosyon. So, sa panahon natin ngayon, illegal yan. Na merong ganyang outburst. Nung panahon po nila Jesus, illegal din po yan. Kahit na sabihin natin, mas modern yung batas natin ngayon, meron ng rights yung mga tao ngayon kumpara dati, pero kahit na po, technically, yung mga batas po na meron tayo ngayon ay minana lang naman natin sa mga naunang sibilisasyon. Particularly sa Romans and sa mga Griego. Kasi sila po yung nagpauso nitong mga batas. Nung wala pa po sila sa picture, karamihan ng mga sibilisasyon, mga culture, ay wala naman pong ganitong order. Pero ito po mga Romans, itong mga Greeks, actually even the Jews, sila po yung nagpauso ng ganitong klase ng order. Karamihan ng mga sibilisasyon nung unang panahon ay iba po yung kanilang form ng paglilitis. So ito pong ginawa ng temple guard was basically physical assault. It was physical assault. Lagay nyo nga po sa comments, assault. Assault po yan. Sa panahon natin ngayon, pwede pong ipakulong yung guard na yan. This was assault. This was straight up physical assault. And while the temple official who struck Jesus didn't necessarily want to beat a confession out of him, hindi po niya sinampal si Jesus para paaminin siya. Na para bang torture, no, na pinapaamin mo yung isang tao kaya mo sinasaktan. Hindi naman yun tingin ko yung dahilan kung bakit niya ginawa yun. Pero nonetheless, these actions weren't part of protocol. Again, this was illegal. Hindi tama yung ginawa kay Jesus. Tignan nyo po, ano kayang dahilan ng temple guard bakit niya sinampal si Jesus? Tignan natin sa next part ng verse 22. Is this the way you answer the high priest? Is this the way you answer the high priest? Yan ba ang paraan mo ng pagsagot? Teka, ano bang sinabi ni Jesus na mali? Na na-offend masyado itong temple guard. May sinabi po ba siyang mali? Actually, wala. Wala siyang sinabing mali. Wala nga siyang sinabing offensive. Through his reasonable response earlier, Jesus called out Annas for hypocrisy. The former priest was putting him on trial for a crime he didn't commit, and even their accusations weren't solid to begin with. Again, paano naging hipokrito si Annas? Kasi nga, sila yung dapat na nagpapatupad ng batas, pero sila mismo yung sumusuway. Sa ginawa nilang ito kay Jesus, sila yung sumusuway sa batas. So anong ginawa ni Jesus? Hindi niya inoffend si Annas, pero yung binitawan niyang salita was enough to expose the shameful truth that the religious leaders didn't follow their own standards and that their brand of justice was extremely faulty and biased. Hindi tama yung kanilang ginagawa. So basically, the temple official who struck Jesus didn't do it because Jesus said something offensive. Pero kaya niya ginawa yon dahil nabuking yung kanyang bossing. Nabuking ni Jesus na itong si Annas ay corrupt. Through Jesus' reasonable words, nabuking si Annas. Tignan nyo yan ang nakakatuwa kay Jesus, yan ang kahanga-hanga kay Jesus. Tama naman yung kanyang sinasabi at hindi niya kailangang mang-offend ng tao. Pero sa mata ng mga tao na gumagawa ng mali, ka-offend-offend talaga si Jesus.
Kahit na technically, sinasabi lang naman niya yung tama, walang labis at walang kulang, pero dahil gumagawa ng kabuktutan itong mga taong ito, na-offend sila. Pansinin nyo? Na-offend sila. Hindi dahil kay Jesus, kundi dahil sa sarili nilang kagagawan. Basically, ginigisa po sila sa sarili nilang mantika. At ayaw nila yun. Kaya anong ginawa ng isang temple official? He lashed out in anger. He lashed out. Sinampal po niya si Jesus. Verse 23. If I said something wrong, Jesus replied, testify as to what is wrong. Magdala kayo ng testigo at siya magsasabi kung mali ako. Kung may ginawa akong mali. Pero, kung tama naman yung sinabi ko, tignan nyo kung tama naman yung sinabi ko, bakit mo ko sinaktan? Kung mali yung sinabi ko, magdala kayo ng testigo. Pero kung tama yung sinabi ko, bakit mo ko sinaktan? Di ba? Ang galing ni Jesus kasi hindi naman siya nang o-offend deliberately. Sinasabi lang niya yung tama. Pero he did it with such wisdom and, take note, calmness. Hindi po siya naglalaban kahit na sinampal na po siya. Kahit sino naman sa atin dito, pag sinampal tayo, gusto natin agad rumesbak Pero si Jesus, he was so demure. He was so mindful. Yan yung nauuso sa mga kabataan ngayon. Very demure, very mindful. Jesus was very calm. He was very rational. Hindi siya naglaban, hindi siya nag-outburst of emotion. Annas and the religious leaders had thrown accusations at him, but he only asked that he should undergo a fair trial to claim his innocence. Lagay nyo nga po sa comments, fair trial. Lagay nyo po sa comments, fair trial. Sabi niya, kung mali yung ginawa ko at yung sinabi ko, dalhin niyo ako sa tamang trial at magharap kayo ng testigo sa akin. And there, I will claim my innocence. Kung mali yung aking sinabi, prove it. Provide witnesses. 'Di ba? Gusto lang naman ni Jesus fair trial, a public trial. But if he was right, pero kung tama yung sinabi niya kay Annas, then bakit nga ba siya sinaktan? Bakit nag-react ng ganon yung temple guard? Mukhang nabuking kayo Kaya ka naglaban, kaya ka nag-react, kaya mo ko sinaktan. Kasi I hit a nerve. May natapakan akong hindi ko dapat tinatapakan na totoo naman. The physical assault that Jesus bore earlier was simply more proof that his accusers had no rational case against him. Wala na silang magawa, wala na silang ma-accuse kay Jesus. Kaya itong temple guard, anong ginawa niya? Sinampal niya, hoping na baka mamaya mag-react si Jesus at meron silang magamit against him. Pero hindi He was very demure. He was very calm. Hindi siya naglaban. Diba? Kung mali yung sinabi ko, patunayan nyo. Pero kung tama yan, bakit nyo ako sinaktan? Napakasimple ng sinabi ni Jesus, pero tagos na tagos sa kanila. So anong ginawa ni Annas? And this is our last verse. Pinalaya niya na si Jesus. Well, hindi naman pinalaya, pero pinaalis niya na. Then Annas sent him bound to Caiaphas, the high priest. Annas had nothing more to say to Jesus. Wala na siyang ma-accuse. So what did he do? He sent him to a more official trial. Kasi nga po, again,
Wala naman talagang official power si Annas kahit na he was the one pulling the strings behind the scenes. Pero, yung kanyang manugang na si Caiaphas, siya po yung merong kapangyarihan. So, pinadala niya si Jesus, kanino? Kay Caiaphas. Lagay nyo nga po sa comments, Caiaphas. Can you type it in the comments? Caiaphas. The man who held the actual office of high priest. And just like before, Jesus was led away, bound with ropes, as if he was a very dangerous criminal. So ngayon, ginapos na naman uli si Jesus. Well, actually, hindi naman tinanggal yung gapos niya. Pero dinala na siya ngayon kay Caiaphas. At yun po yung pag-aaralan natin next week. Yung kanyang second trial will be under Caiaphas. And then yung third trial niya will be under or in front of the Sanhedrin, yung council ng mga leaders. Okay? So, ayan na po. Aga natin natapos ha. Do you have any questions before we end? Baka mamaya kasi yung mga tanong nyo para pang next week pa eh. Pero okay lang po. Okay lang din na matapos tayo ng mas maaga kasi baka may mga kapatid po tayo na nahihirapan sila sa signal dahil may bagyo. Pero kung nandyan pa po kayo, meron po ba kayong tanong bago po tayo magwakas? Ang multi-layered, napaka-multi-layered nitong nangyari kay Jesus. Unang trial pa lang po ito. Pero ang dami ng mga reading between the lines na context. Kung aaralin po talaga natin, matagal po tayo mag-aaral nito. Napaka-interesting, napaka-fascinating na itong mga taong ito, itong mga people in power, gagawin talaga nila lahat para lang maakusahan si Jesus. Isang inosenteng tao na nandyan lang naman para iligtas ang sanlibutan. Pero again, ganun kasi ang mundo eh. Ganun talaga ang mga tao sa mundo. But make no mistake, kahit na mukhang si Jesus wala po siyang kapangyarihan, kahit na mukhang si Jesus siya yung nakatali, and he was no threat to them, pero tandaan natin, God was still in control. Lahat ng ito ay kailangan maranasan ni Jesus. Bakit? Para din po sa kapakanan natin. Ironically, para sa kapakanan ng mga taong naglilitis sa Kanya, kaya dinanas tong lahat ni Jesus. Kasi He was also there to pay for their sins. Para din naman sa kanila, kaya siya mamamatay sa krus eh. Nakakalungkot lang kasi hindi nila kinuha yon, hindi nila nakita yon, or refuse nila yung regalong yun ng Panginoon. At kahit sa kaduluduluhan, reject nila si Jesus. So ang tanong po natin ngayong gabi, tayo po ba i-reject din natin si Jesus? Or titignan natin itong mga pinagdaanan niya, itong mga mahihirap na trials and situations na pinagdaanan ni Jesus. At lalo tayong lalapit sa Kanya. Sabi ni Bishop, ayan, meron siyang tanong dito. Sabi po ni Papa, hindi kaya nagbigay ng halimbawa si Jesus kung paano natin tugunan ang mga humahatol at umuusig sa atin? Tama po, exactly. Kaya po siya naging tahimik, very demure, very calm and rational. Pag tayo po kasi inuusig ng ibang tao tas naglaban tayo, 1 point na yun against us eh. Kahit na kung tutuusin tayo naman yung tama, once lumaban ka, once sumagot ka, talo ka na. Kaya si Jesus, Kuya, sumagot naman si Jesus. Opo, sumagot naman siya, pero hindi siya sumagot out of emotions, out of anger. Sumagot siya rationally. Meron siyang katwiran. Kaya walang nang nagawa si Annas.
pinaalis na niya si Jesus. Di ba? So pag tayo po, meron tayong mga manguusig, yan po ang gagawin natin. Let's be demure. Let's be cutesy. Joke lang. Let's be rational. Let's be calm. Dahil alam natin that God is in control. Amen? Sige po, manalangin na po tayo at wakasan na natin ang ating pag-aaral. Ito, may sinabi yung kapatid ko. Naku, kailangan basahin natin to bago po tayo magwakas kasi si Mami Janelle to eh. Sabi ni Ate Janelle, here we find the guiltless Son of God, standing accused, tried, convicted, and sentenced to die without any measure of guilt being found in Him. Tama po, inosente po talaga si Jesus. When I think about this, I realize my own problems are petty. Napakaliit lang daw po ng problema natin kumpara sa pinagdaanan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. And with that, mag-pray na po tayo. Samahan niyo po ako. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba, at humihingi po kami ng inyong grasya at biyaya. Panginoon, yung iba po sa amin ay dumadaan sa pagsubok ngayon. Posibleng kami po ay inuusig ng ibang tao, inaakusahan. At kahit po hindi naman namin pagdadaanan yung pinagdaanan mo mismo, Jesus. Pero humihingi po kami ng grasya mo, ng pasensya mo, humihingi kami ng karunungan mo at ng compassion mo, Panginoon. Na pag dumadaan po kami sa mga panguusig na ito, imbis na maglaban po kami po ay magiging humble, kami ay magiging kalmado, kami ay magiging rational. Hindi kami magpapadala sa aming emosyon, hindi kami maglalaban dahil yan po ang example na pinakita mo sa amin. At kaya mo nagawa yan, Jesus, ay dahil alam mo na ang ama mo ay in control ng lahat ng pinagdadaanan mo. God, we believe that you are in control. Kontrolado mo itong bagyo na ito. Kontrolado mo lahat ng pinagdadaanan naming pagsubok. Kontrolado mo lahat ng nangyayari sa amin. Kahit po napakahirap nila, kahit ayaw po namin sa kanila, Panginoon. Pero salamat po sa mga pagsubok at problemang ito na hinahayaan mong dumaan sa amin. Para kami ay masubok, para kami ay tumatag, at para kami ay lalong umasa sa iyo. Panginoon, bigyan mo po kami ng mas matindi pa po na pananampalataya na sa kabila ng mga bagyo ng buhay, hindi po kami bibitaw sa iyo. Bagkus lalo po kaming kakapit, lalo po kaming aasa, lalo kaming titingin sa iyo. Dahil sa iyo nanggagaling ang aming hustisya, sa iyo nanggagaling ang aming kalakasan, sa iyo ang nanggagaling ang lahat ng magandang bagay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin ko po lahat ng classmate ko na nandito. Please reward them for their effort, for their time na binigay po nila studying your word. At samahan mo po kami sa mga nalalabing araw pa po ng linggong ito. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagkilala. Mahal na mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Praise God. Ngayon po, meron po tayong mga announcements. Sorry. Ito po, meron po tayong mga announcements. Number 1, meron po tayong corporate prayer meeting sa darating na Friday. Itong Friday na po yan, 7:00 p.m. So, samahan niyo po kami. Nandito na po sa page natin yung Zoom link. Pero kung hindi niyo po kayang kumonect sa Zoom, pwede din po kayong sumama sa FB Live. I-comment nyo na po. Hanapin nyo lang po yung post natin. I-comment nyo na po yung inyong prayer request. And praise items para mapanalangin po namin kayo. Now, sa mga kapatid po natin na nakatapos ng Freedom Day, actually, ina-announce ko lang po ito pero kilala na po natin kung sino sila kasi alam na po nila yan. Pero this Saturday, wag po ninyong kakalimutan na meron pong Grand Day at 9:00 a.m. sa second floor. And then this Sunday,
meron naman po tayong water baptism. So, 12 p.m. po ito right after our service sa 3rd floor po. So, take note, yung water baptism po natin ay para lang po sa mga nakalista na nakatapos na ng Grand Day. Pero, kung wala naman po kayong gagawin on Sunday after the service, ini-encourage po namin kayo na samahan kami sa 3rd floor at panoorin po natin yung water baptism. Panoorin po natin itong mga bago nating kapatid na magtatalaga ng kanilang buhay sa Panginoon. So, dapat po sineselebrate natin every time na meron tayong water baptism. Sineselebrate natin to as a church family. So, sa Sunday, hindi man po kayo ibabaptize pero samahan nyo po kami at i-celebrate po natin yung mga kapatid natin. Now, another announcement para po sa mga kabataan, meron po tayong No Apology Seminar sa darating na November 9, 8 o'clock to 5 p.m. So para po ito sa mga 13 to 18 years old, matagal na po natin itong ina-announce. So please contact Pastora Olive kung sakaling hindi po kayo nakaabot sa registration, kontakin nyo po siya. Baka po pwede po nating pag-usapan kasi sayang po. Napakaganda po nitong nitong seminar na ito. Whole day seminar po ito. Kung meron pong mga from other churches na taga dito lang po, yung mga ibang CTJ churches natin, gusto nyo pong sumali, kontakin nyo lang po ako or si Pastora Olive. Meron po tayong 250 na registration fee and para na po yun sa material saka sa food natin. So sana po maisama natin yung ating mga anak. Now, last announcement. Ito po yung topic natin next week. Mark 14, Matthew 26, and Luke 22. So, itutuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol dito. Basahin nyo na po in advance. Okay? Salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong linggo. See you next Wednesday. Please take care everyone. Huwag po kayong magpapaulan. Mag-ingat po tayo. And patuloy po nating ipanalangin ang bawat isa. Lalo na po dahil dito sa bagyong ito. Okay? Salamat po mga kapatid. Good night. And God bless you. Bye-bye po.